Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, so wala na. Wala na ang bloodbath. Yung sinasabi ba ni Bibi Sara na gusto niyang matuloy ang trial para magkaroon ng bloodbath. Ito, may isinare si Kipi Chu na reels. Nagsasalita isang batikang abogado. Ni-explain niya na wala na. Hindi na yung matutuloy. Okay. So ito, pakinggan natin ang isang batikang abogado, si Attorney Romy Macalintal. Sa impeachment ni Sara. Well, kapag ang impeachment case ni Sara Duterte ay sinimulang dingin sa June 2, katulad na sinasabi ni Senator Chis Escudero, ay patay na ang nasabing impeachment case na yan. Kasi wala nang panahon ang present Senate na ito ay matapos hanggang June 30. Kasi maliwanag sa Rule 44 ng Senate Rules mismo na kapag ang Kongreso ay nag-terminate o natapos ang kailang Congress sa panahon ito, hindi na po pwede i-take up yung previous matters and proceedings. Ibig sabihin, nakabimbin ng mga kaso, nakabimbin ng mga bagay na dapat na tinitake up ng present Senate, hindi na pwedeng buhayin doon sa bagong Senate. Maliban na lamang kung yung bagong Senate ay bubuhayin nila muli ito. Pero kung ito'y bubuhayin nila, i-consider yan na as if they were presented for the first time. Na sa kasong ito ng impeachment ni Ms. Sara Duterte, kung ito ay tatanggapin ng new Senate, mangyayari niya na parang bagong impeachment case ito na ipinapile sa bagong Senado. Na siyempre, nasasabihin naman ni Ms. Sara, hindi na po pwede yan. Sapagkat kung may bagong impeachment case, sakop ito ng tinatawag na pagbabawal sa ating saligang batas na hindi pwede magkaroon ng dalawang impeachment case sa loob ng isang taon. Okay. I also wish to... Okay. So, parehas sa sinasabi ni Senator-elect Congressman Dante Marcoleta, isa ring batikang abogado, na hindi pwede yan. I-question ko yan. So pag-uusapan pa, pag-open ng 20th Congress sa July, kung matuloy o hindi. Kaya ito siguro yung sinasabi ni BP Sara ng mga abogado niya, naghahanap ng paraan, mga technicalities na hindi na matuloy. Kasi may basihan nga. Mga magagaling na abogado. Mapilit ang ating Vice Presidente. Palaban talaga na, no, tuloy niyo yan. Bloodbath na. Nako, yung pagsalita lang niya ng bloodbath, nanginig na lahat ng mga, yung kabilang kampo na kung ano na lang pinagsasabi na violente daw si BP Sara, hindi daw siya magandang halimbawa sa mga youth na umiidolo sa kanya. Nako, ano na ito? Problema na sa, according to Sasasot, malaki talaga ang problema natin sa, English comprehension. Dahil inintindi nila yung bloodbath as literal na dadana ang dugo. Okay? So, magbasa lang ako sa mga comments. Yan, Evangeline Bukia. Ipagpatuloy na lang para malaman natin ang totoo. Para ma-clear ni Sara ang side niya. Bakit takot kayo ipapatuloy? Ako, kung ako ang inyong tatanungin, gustong-gusto kong matuloy. Yes. Napaka-exciting yan. Nakapanood. Kailan ba yung year ng trial ni CG Corona? Matagal-tagal na rin yun. Pati yung kay late President Era. Magandang manood ng impeachment trial. Kasi, televised, live stream. Nako, talagang balitaktakan na it will be exciting. Kaya sana matuloy. Okay? Huwag nang hanapan ng technicalities. Patuloy na lang.
sabi ni Senator Jingo Estrada, nagsalita na siya sa umpisa pa, tutol na ako sa impeachment. Patay kang bata ka. Ayaw niya. Ibig sabihin, alam niyo na yung boto niya. Kaya lang, wala akong magagawa. Pag tanggapin niya ng 20th Congress, I had to do my job as a senator dyan. Kaya lang, alam mo na yung kanyang ano. Kasi, sabi nga ni ex-Senate President Drilon, ang impeachment trial ay hindi katulad ng regular nga korte. Sabi niya, hindi yan nakabase sa ebidensya. Nakabase yan sa political inclination ng mga senator. Kaya nga, senator judges. Iba naman yung mga judges sa korte natin na talagang susundin rules of evidence, proof beyond reasonable doubt, matindi ang ating mga korte. Tingnan nyo yung nangyari kay Attorney Leila de Lima. Acquitted siya sa Regional Trial Court pagdating sa Court of Appeals. Pinawalang visa. Ibinalik sa korte. Pag-aralan mabuti. Yun. Ganon katindi. Yung mga ibang kaso naman, convicted yung nasasakdal sa RTC, convicted pa rin sa Court of Appeals, pagdating sa Supreme Court, basurang kaso, dismiss. Bakit? May nakitang mga loopholes itong ating mga hurado sa Supreme Court. Ganyan katindi kung sa regular courts, sa impeachment. Iba. So, bakit matapang si BP Sara? Matapang siya. Bakit? Alam niya, mahina yung ebidensya. Kaya ganyan siya katapang. Tapos, alam niya, enough senators na ang nakuha niya para maboto sa kanyang acquittal. Kaya, wais talaga itong BP Sara nito. Bilangin lang natin yung 4 na PDP laban. Sigurado na yan. Go, Bato, Marcoleta, and Robin Padilla. Yung Nacionalista Party. Siyam. Magkapatid na Bilyar, magkapatid na Cayetano, Ivy Marcos. Siyam na yan. Wala na. Acquitted na si Sara. Diyan pa lang. Si Senator Jingo Estrada, nagsabi na siya na ayaw niya ng impeachment. Pang-10. Senator Subiri, ayaw din niya. Ang daming ayaw. Pati si Joel Villanueva. Nagsalita si Congressman, yung tatay ni Senator Joel, Congressman Villanueva sa Sipa. Hindi siya pumirma ng impeachment dahil sabi niya, hindi maganda yan. Overwhelming ang numero ng mga senador na mag-acquit kay BP Sara. Kaya ganyan na lang siya katapang na ituloy ang impeachment para mabuking sila. Okay.